Mayor Chi, who's always by the side of our mayor, to the doctors and the organizers and the Prime Dialysis Center. Good luck po, and we are here to support you helping the people of Tondo. Again, thank you very much. Good morning and congratulations to everyone. Maraming salamat po, Congressman Ernix Jonicio. Our next speaker is a dedicated public servant who continues to support programs and initiatives aimed at improving the lives and welfare of the people of Manila. Ladies and gentlemen, awarded as the third most outstanding Vice Mayor in the Philippines, our Vice Mayor, Honorable Angela Lei Chi Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pero yung sinabing award, it won't be possible without the help and the support and the guidance of our dear beloved Mayor Yorme Moreno Dumagoso. Kaya, more than anything, palakpakan po natin ang ating magaling na kaluluwa si Yorme Moreno Dumagoso. You know, I'm actually here to present a person. Alam ko naman, kilala niyo na. But if there's anything I'd like to share today with all of you, is yung mga narinig ko sa likuran niya. Dahil nga naman, ever since nag-upisa kami sa kampanya, nandun ako sa kanyang likuran. And sinabi niya nung kampanya pa lang, importante para sa kanyang buhay. And I think, no, na isang taon na kami nandito at makita natin ang mga prioridad niya at yan ay taas ang antas ng pamumuhay ng mga Manileño. And with that, inaayos niya marami sa mga dialysis centers na meron tayo dito sa Maynila. Dahil alam naman natin na nakadepende ang marami sa mga dialysis patients na ma-dialysis sila 2 to 3 times a week. Kapag yun ay hindi magawa, alam natin, hindi nila kakayanin ang pagsubok niyan. At dahil dyan, gusto ko, let's give our great mayor the warmest applause that we can give them dahil regalo ko sa atin ang ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa inyo lahat. At ito na po ang ating magaling na alkalde na si Yorme Moreno Dumagoso. Upo po kayo. Maraming salamat, Vice Mayor Chi, Congressman Ernix. Kanina, nagkukwento si Dr. GJ. Siya raw ay taga-Tondo, taga-Pardo. Hindi ko alam kung sa Sante o sa Wanluna area. Mahaba kasi yun. But yung area mo na yun, there is a school there. What you call Corazon de Jesus. Ang floor nun, kahoy. At kasinidad ni Andres. Kaya lumalagit-git na, Pat. And I would like to inform sa aking mga kapitbahay sa Tondo. Nakita niyo naman yung almaryo. Yun ang gagawin natin sa Corazon na Jesus. Malapit sa iyo yun. At nagkukwento siya, dito raw siya pinanganak. Gusto ko paalam sa inyo, doon po sa dulo, kakanan kayo. Dati meron doon beer, Big AA. Kakanan ka, may Modest Bakery. Sa tapat ng Modest Bakery, may kalsada, pabalik dito sa Tahimik. Meron doon maisan. Doon kami natira nung araw. Ayun. Bago ko natira ron, dito muna sa Parola. Nung wala pa yung MIP or ICTSI, mas kilalang ICTSI. Tapos, pag summer, kakanan ka rito sa gilid. Sa tabi ng simbahan, may swimming pool dyan. Diyan pa ka, 2 piso. Dahil naka-tiles. Pero pag dinerecho mo pa yan ng konti, bago dumating ng rekto, doon sa gawa ng paper mache, may mga karinderya ron. Piso lang ang swimming pool doon. Tapos ito, nung araw, ito ay model community. Nandito, binunot ng nanay ko lahat ng santan. May santan dito nung araw. Part ito itong araw nito. Tapos, yung Gat Andres Bonifacio Hospital ay tulungan center. Dahil dyan ako nag-aral.
Shout out sa teacher ko mataba na namamalo ng alam niyo yung itim na lapis nung araw? Yung malaki? Hindi, Mongol, payat yun eh. Yung itim. Meron yung itim. Mataba yun. Pag tumama yun sa buto mo, masakit. But I love that teacher. So dito ako kinder. Tapos, ayun na. Sa Ateneo na ako nag-aral ng elementary. Ayaw maniwala, oh. Di ba batang Ateneo tayo? Ateneo de Tondo, Rosauro Almario Elementary School. Kaya mahal na mahal ko itong lugar na ito kasi nagpaikot-ikot lang kami rito. Pagkatapos namin ma-reblocking, dahil gagawin na yung pier, tinamaan ang bahay namin. Nakupahan kami, nakipisan kami dyan sa tahimik. Noong wala na kami pangupa, napalayas kami, nandun kami sa Maria Payo, Luwalhati. Tapos wala na rin kami pangupa, napalayas kami, napunta na kami sa Sandico, Tagumpay, Sandico. Noong wala nang pangupa, napalayas kami. Puro layas ang inawat namin. Tapos napunta kami sa may Kagitingan Corner Tuason, kay dating chairman Sumalangit na ba ang kaluluwa, Chairman Jeronimo, sa kanto ng Tuason. No, wala na rin pambayad ng upa, natira kami sa may Santo Niño, Moriones. No, wala na rin pambayad ng upa, yung nanay ko, dahil gagawin ng Marcos Road. Para lang sa kaalaman ng mga kabataan, hindi po yan arte. Marcos Road po yan. Yan po yung tinatawag na Coastal Road from Cavite to Bataan. Kaya lang nagka-revolusyon noong 86. Kaya natigil yung gibaan sa bureau. Kalahati lang nagiba. Kalahati naging highway. Yung kalahati naging farm. Taniman. Nanay ko nagtanim ng talbos ng kamote. Siyempre, kailangan mo ng upuan. Nagtayo ng shade. Mainit. Naglagay ng bubong. Manggi ulan. Naglagay ng dingding. Hindi naman pwedeng walang pintuan. Nagtanim ng talbos ng kamote, bahay ang tumubo. Yun, yung Mabuhay Street. Sa kanto naman kami, mahaba kasi yun. DJ. From Zaragoza hanggang doon sa likod ng Rawis. Yung squatter, yung mahaba. Kaya mayroong isang barangay doon. Napakaganda, nataon naman ang pangalan ng barangay, number ng barangay, barangay 123. Dahil pag dumating na yung mga pasahero sa Sulpicio, sa William Gothong, para silang kumikinang-kinang sa mga mata ng mga taloges sa 123 nung araw. Taxi, taxi, taxi. Yung pala sa Lisi. These are the community where I grew up. Si estimates, nung wala pa yan, yung nasa harapan na yan. Wala pa yan, yung mga bahay na yan. Klase yan, basketball court yan. Ito yung Bliss. Yung kaklase ko si estimates. Pag wala akong baon, sa Almario, pinapakain ako noon ni estimates. Kaya dito umikot yung pagkabalahibong pusa ko. Noong nagbinatilyo na ako, doon na ako sa Moriones area. So I literally grew up in the area. Marami nang nawala. Wala na rin yung si Bigay eh. Si Modest na lang yata natitira rito eh. Sa lumang panahon. Saka yung ating pila ng jeep. Diyan sa kanto. Kasi hindi pa ako tao, pila na ng jeep yan nung araw pa. So anyway, good morning! Good morning! Session na kayo, nag-throwback lang ako. Totoo po, ngayon ay nagpapasalamat ako sa Diyos, bagamat tukod na tukod tayo sa mga gastusin, hindi naman tayo titigil na patuloy na mamuhunan. And as you all know,
I've been driving the city towards a particular journey addressing MBN. Minimum basic needs. And that is housing, education, healthcare, and jobs. Doon lang. Doon lang iikot ang malaking porsyento na limited na resources natin. Tugunan, ito mga pangunahing pangangailangan ng utaw. At anumang lead na meron tayo, malaking portion yan, diyan ko ilalaan. Yung ating mga greening areas, aliwalas, tawag natin yan, Ajinomoto, no? Pampasarap sa ulam. Ngunit yung mga rekadong tunay na sa tingin ko ay makapagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao because yun ang pamumuhay na meron ako nung araw. At yun ang mga pangangailang inaasahan ko sa ating pamahalaan. Mahirap maging squatter, DJ. Kita mo, sa kwento ko pa lang sa upa, nakailan na ako. Marami-rami na. Oh. Hanggang sa natagpuan namin yung aming malaking lupain. Kaso stakeholder kami doon. Nung lupain na yun, sa Mabuhay. At saka kami mga squatter na mayayaman. Kasi stockholder kami ng Meralco. At stockholder kami ng Nawasa. Yung Nawasa, nung araw, may itim na tubo. Yung plastic. Sa umaga, Nawasa. Sa gabi, Nawasa. I know, alam ko ang pakiramdam na magkasakit, lalo na kung pobre. Lalo na kung wala ka. Kaya ako'y talaga, anumang hirap ng sinusuong natin sa pagpapasya, sa pagpili ng prioridad. Dahil nga, limitado ang ating kakayanan sa pananalapi. Pumanatag kayo, mga nanay at tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, ay patuloy akong mamumuhunan sa usaping pangkalusugan. In fact, ito po ay isa sa marami na binabago nating pasilidad. Some of it, buong gastos ng local government. Some of it, halong pera ng national at lokal. Some of it, kapartner naman natin ang pribadong sektor. We're trying to be innovative in finding ways, no matter what. As long as, sabi nung isang kaibigan ko, kapitbahay natin dito, si Enrique Razon, he would always say, results matter. Mahirap between point A to point B, yung tatahakin. A is the goal, B is the result. But in between is the challenge. But no matter how challenging it is, we will and we will continue to invest in the healthcare of our people in the city of Manila. After this, in a matter of few months, Posadas, dito, sa Parola. Tapos, yung pinakamalaki, I think ito magiging pinakamalaking health center sa buong Pilipinas. 1,000 plus square meter in Tondo portion. Baka gusto ng Prime, magdagdag din doon. Sagas, Tondo portion, Parola, Austin. We're already sa dul, chopping na lang. Pera lang ang ulang. Nabili natin yung lupa. Bumili tayo ng lupa. 5 times bigger
from the existing space from Austin. So we're going to create more and build a 7-story, 8-story brand new hospital ng Tondo. Pagkayari nun, tiklop na ang araw nila. Babalik na ako sa GAT. Yung GAT mukhang nabubulok na eh. Parang gusto niyo rin maging Osman, no? Malay nyo, good things come to those who wait. Tama ba? Kahit boka-boka lang yung pinalilipad ko, walang problema. Basta ang importante yung sinunid. May pang-arya. Kaya lahat ng bimpo dito, pipigayin ko. Hanggat may mapipiga ko, pipilitin kong salukin. At ibabalik sa tao through services. Kaya kay Kusel Pardo, na lumaki rin dito, ito, taga rito. Nung araw, kakarapos kami. Yun, sa Esquilita rin. Siyempre. Gusto mo, tupada pa eh. Malingan lang. Larga. Ikaw pa, si Kusel Pardo, at siyempre, yung mahal na mahal natin si Bansay. Diba? Parang katambay lang natin sa kanto. Matagal natin naging Kusel, naging congressman. At ito yung kanyang anak, si Eric Ian Nieva. Partida pa yan, ha? Kalahati lang gumagana dyan. Ang hindi ko lang malaman iyan kung totoong tunay na kalahati din. Ayun, hindi ko na alam. Tatanong ko na lang sa asawa mo. But again, kidding aside, to Prime Dialysis Center Incorporated family, thank you very much, and hoping and looking forward for more engagement in the city of Manila. Our people, nung Vice Mayor pa lang ako, I think marami naman ditong nakakalam. But just for the sake of information to Prime, sa opisina ko, may lingguhan. About 200 plus of them. And the sad part of it, some of them receives a plaque of appreciation from time to time. Marmol. Nakasaad ang kanilang birthday. Gusto mo marmol, Pat? Yun ang part na nalulungkot ako pag nababawasan sila. Because they miss the treatment. Walang pera. Kasi ako nung araw pa, basta healthcare, kahit na anong mangyari. Sino nga yung sandaan natin sa City Hall? Taga rito yun, sa Talipan. Sa Aling Kunching. Patay na rin, ano? Ito nasa leg ko. Meron tong PhD. Lagi ko itong pinag-aaral sa Cebuana University. Kasi sa hirap ng pinalalagyan ng isang pasyente. Sa totoo lang. Lalo pa yung dialysis. Ano yan? Every week yan. When knows it very well. I think some of the chairman here, nakikita nila yung haba ng pila sa opisina. That's why, nung first mayor ko, we built something in Santa Ana Hospital. Ito, dinagdagan namin yung OSMA, and so on and so forth. But this time, it is ripe for renovation as a matter of respect to Mayor Alfredo S. Lim. Noong time namin ni Mayor Lim, naitatag itong building na ito. At na-convert na nga ito as a dialysis center. So in his memory, and naipangalan to sa kanyang lola, no? Itong building na ito. Kami naman ngayon ay we are really trying to modernize, equip, and make it more, alam mo yung delightful facility. Huwag yung mema lang. Yung may magawa lang, may masabi lang. We always wanted the best for our people. As like what Magsaysay said,
Those who have less in life must have more in law. I hope tama yung grammar ko. Pero kami-kami lang nakakaintindihan dito. Dito, pagka lumamang ka na ng English, medyo maganda na dating. Kasi nung araw, naalala ko yung mga Mormons ba yun? Hey Joe, give me one back, Joe. Dami ditong Mormons, DJ. But, again, mga kababayan, basta, we will. Lagi tayong mamumuhunan sa pangkalusugan ng ating mga kababayan. In fact, as you all know about the Kaagapay program, lalong lumalawak. Meron tayong physical and through the help of our medical frontliners. Tayo nga lahat ng mga tagagat. Palakpakan natin sila. Mga kababayan, hindi sila perfectong organisasyon like ours. Sometimes we may have some shortcomings, but it's not easy really doing our job in the public service, especially in the healthcare. Dahil pagod, puyat, tapos sa masakit nun, ni hiringgilya, wala kang maitusok sa pasyente. Ni benda, wala. Kaya minsan na nakukuha ng tao, yakapsul, kispirin. But imagine yourself as medical frontliners in the medical facility without equipment. And I guarantee you, they know it already among themselves in the entire city of Manila. We just recently bought worth of 320 million pesos of medical equipment all over the city. Maupo na kayo. Gusto ko lang ibigay ng konting pagkilala sa inyo. Alam nyo, kaliwat kanan ang natatanggap nyo reklamo. Talagang ganun We are not a perfect organization. But it doesn't mean they are always correct. It's just that they don't understand. And the best way we can do as public servant, katulad ng laging hinihingi ko sa iba. Alam niyo, minsan kami mga pobreng may sakit. Kahit na anong sakit na nararamdaman namin, ngumiti lang kayo, magaling na kami. Sa totoo lang, kahit tanongin yung mga matatanda, kapag maliwalas ang pakitungo sa'yo, hindi kapag ginagamot, gumagaan ng pakiramdam. Kaya matatawa kayo pamisan-misan, pagka inihiling ko kayo ngumiti, sapagkat I'm telling you, based on my experience, kapag ka malambing yung nurse, very may malambing na maganda pa. Paano naman di ka titigas? Titigas ang loob mo. Nakaharapin yung pagsubok na dinaranas mo dahil alagang parlor ka, sa ngiti pa lang magaling ka na. Oo. Alam nyo, binibiro-biro ko yan, pero there is half truth on it. And I think the doctors knows it very well as part of your studies on how you approach our patient. So, yun lang naman, wala naman ako bang hinihingi. Magkakabiya ka na ulit. Di ba, Enero, Pebrero, Marso. Kung yung mga senior ko naglulubi-lubi, yung aking mga medical frontliners, lubi-lubi din yan. Medyo malaki-laki na rin yung ipong ko. Palay ninyo. Sabi ko nga, good things come to those who wait. Kaya sa inyo, sa agad, sayang naman. Sayang. Pakitunguhan natin yung ating mga kababayang may sakit. Ang isang taong may sakit, walang katwirang maiintindihan. Ayan, inaano ko na sa inyo, Kasi may sakit Ang nararamdaman niya, there is a threat in my life. Kaya kahit anong paliwanag natin, kumisan, hindi talaga nila maunawa until humupa ng alikabok. Saka lang nila maiisip, tama si doktor, tama si nurse. Pero at the time, at the incident, while engaging our patients into pain, wala talaga. Kaya tayo naman, na tumutugon, mano ba namang pakitunguhan na lang natin ng maayos.
Sa capsule pa lang, gagaling na yan. Sa himas at tapik pa lang. There is this such feeling. I don't know, I cannot explain it. I don't know if there is science on it. But there is feeling, ang pakiramdam ng tao, mahal ako ng nurse ko, mahal ako ng doktor ko. Kaya muli, pumanatag naman kayo, yung mga pasilidad ninyo na nangadugyot, ay unti-unti ko namang minomodernize. At yung mga sinara ng mga health center, oy, kita nyo naman, pinagbubuksan ko. At magaganda pa. Yung nakita nyo yung Gat Andres, yung Paseco Hospital? Nakapasyal na ba kayo? Nako, pasyalan ninyo. Hindi nyo iisipin na may ganong uri ng pampublikong hospital sa gitna ng squatter area. Why? Because I want them to have the best. Di baling squatter tayo, hindi kailangan tayo maging dugyot. Di baling squatter tayo, hindi natin kailangan para lang tayong tinalikdan na ng pamalang. No. When we put facilities there, tingnan nyo yung squatter do sa Balderrama. Do sa pagbaba ng Delpan. Tulay, Balderrama. Yung sa mga madre, naalala yung may chicha doon, may pagka pipila ka, di ba? Birilin nyo, isang bloke, nawala, squatter. O ngayon, tumatayo na naman, Binondominium 2. Another set of squatters. So, ang point ko is that we will continue. Yung pera ng taong bayan, na tangan-tangan natin, ibabalik natin lagi sa tao through services. Kaya, I will do my best. Even accessing national government, private sectors, for that matter, for you to have a better facility and to equip our medical facilities in the primary and to our institution. We are the only city in the country, and I want you to be proud of it, mga Batang Maynila, who has its own 7 public hospital. Tayo lang. Ito po'y tinatangos ko ng ilong bilang taga Maynila, hindi bilang mayor. Bakit? Mayaman yung ibang syudad dyan. Bilyon-bilyon. Tingnan ninyo kung may hospital silang sarili. Marami silang pera sa bangko. Tayo walang pera. Pag tayo kinukutya, kasi magaling daw yung nagtatabi ng pera, hindi naman ako naniniwala. Hindi naman ang pera para ilagay sa bangko. Ang pera ng taong bayan, tatangananan mo, gagastahin mo ng maayos at episyente through services. Tama mali? Hindi naman yung bangko na patutubuhan mong parang kabuti sa inyong libreta. But I just want you to be proud because it's hard. It's really hard to maintain a hospital. It is hard to maintain a hospital and to spend billions of peso. Billions of peso. Pero it is worth it. Worth every penny. Lagi niyo akong naririnig, wala akong pakialam kung gumasta ako ng 2 milyon sa isang tao. Yung pera, mawawala. Kikitain. Pero yung buhay, pag nawala, hindi ko na may babalik. But when you give a chance to extend a life, extend days, or even survive, and the only reason in between for him or her to have a healthy life is to have proper medical procedure, then so be it. Hindi ako mangingimik na gumasta ng milyon-milyon sa isang tao. Mabuhay ka lang. Yon ang gobyerno ng lungsod ng Maynila. Kaya po sa aking mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, pumanatag kayo. Tuloy yata ang eleksyon nyo. Tuloy ba?
good luck. Ay pumanatag kayo sapagkat alam ko naman na kayo din na hindi lalapitan ng inyong mga kapitbahay. So our facility will be renovated, will be fully equipped. We will address our medical professionals or healthcare sector, family with regard to their needs. Magbubuti po kami. Hindi po kami titigil. Eh, nandito si Grace. Tingnan nyo, kumanda na sa akin si Grace. Nagkukulay na yan. Grace Padilla. Ikaw yun. Tingnan nyo. Madaya na ho yan. Kakakulay lang ng buhok niya. 1 taon pa lang ho siya nagiging director ng Manila Health Department. Nangamuti na. Because Grace Padilla and the entire MHD is really doing their job very well. So Andres, baka may nagbumubulong sa akin dito kanina. Bakit daw hanggang Saragosa lang yung garden? Baka naman, pwede naman dito sa Delpan. Ha? Duktong na natin. No, pwede? Kasi puro panapong lang yung nakikita ko dyan. Ha? Yung tambakan ng basura, nalala yung tambakan ng basura doon sa kanto ng Kapulong, Arten. You'll see it in a matter of few weeks. Magugulat kayo. Kaya sabi ko doon sa mga, sa totoo lamang, kaya ako ito nasasabi lagi kasi naranasan ko, sabi ko lagi, nandoon ako, winalog ko na lahat ng tambak dito. May bagong mayor na ulit. Kung nung araw hindi kayo pinagmamalasakitan, natambakan lang kayo ng basura, saan ka nakakita? Squatter ka na sa labas ng bahay mo, tambakan pa ng basura. Di ba? Sabi ko, gago, baka po pwede. Basta garantiya, darating ang truck ng basura. Ilabas ninyo yung basura sa takdang oras. O tapos ito, gagawin natin garden. Kapag naging garden, huwag nyo titirahin yung mga tanso, ha? O ako, sabi ko, pag malasakitan nyo na, kasi inaayos ang anang pamahalaan. Then you'll see it later on in a matter of few days. Patapos na kami ni Andres doon. It's really different. And that's why, Andres, you are now hereby directed to come up with the same thing that you did in Zaragoza to make it in Delpan. Yung garden natin sa Magdalena. So, mga kababayan ko, mga taga-Tondo, Nay, mga taas nga kami mga senior citizen. Nay, Tay, I love you. Ay, maglulubi-lubi na naman tayo. Yan, tabayanan nyo. Tapos, huwag kayong mag-alala. Nag-i-impok na ako ng pera para doon sa insure. Medyo madugo yun eh. Pero, hopefully, basta lahat ng pagkalinga, pagmamahal, ay pinipilit namin iparamdam sa inyo. Bago man lamang mahuli ang lahat, bago man lang magpantay ang paa ninyo, gusto ko maiparamdam sa inyo that there was one time in your life na may gobyerno ng lungsod ng Maynila na mahal ang mga senior citizen dito sa ating lungsod. Doon man lamang maiparamdam namin sa inyo. Hindi namin kayo mapapayaman. Maaaring pangarap namin maging maginhawa ang buhay nyo. Pero tiyak naman kami sa serbisyo at pagmamahal at pagkalinga at pagbibigay importansya sa aming mga nakatatanda. Yan. Alam ng lahat ng mga departamento yan. Priority ko kayo. Kaya sa mga bata, huwag kayo masyadong nagseselos. Una-una lang yan. Mauna na sila. Darating din kayo dyan. So muli, mga nanay tatay ko, I love you. Mag-iingat kayo. At maraming salamat sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin
Ako po si Scott. Kasi mas kilala ko ng mga taga rito, yung mga kababata kong si Scott. Tambay sa Zaragoza at Delpan. Batang Parola. Maria Payo. Sandico, Tuason, Kagitingan, Santo Niño, at mabuhay. Ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, mga taga-Tondo. Binigyan ninyo akong pagkakataong mapaglingkuran ko kayo since 1998. I hope hindi ko kayo napapahiya. At kung hindi man, pumanatag kayo, pipilitin ko laging magbuti. Pipilitin ko laging magbuti nang hindi naman masayang yung pagkakataong ibinigay niyo sa akin, mga taga-Tondo. Dahil sa inyo, dahil dito sa sinimulan ko na lugar at distrito, ito ako ngayon. 1, I am nothing without God. 2, I am nothing without you. I owe it to you. Utang ko sa inyo ang lahat ng ito. Kaya ang sukli ko at interest nyo o yung tubo na pwede nyo makamit sa akin ay pipilitin ko maging mabuti lagi araw-araw habang ako ang nasa City Hall ng Maynila. Mag-iingat kayo at pagpalain nawa kayo na angkong magkapal. Manila! God first. Thank you.